ito ang manahin niyong abilidad dahil mula sa mga patapong gamit mula sa ginagawa niyang mga bag, abay nakabuo siya ng isa pang ang negosyo. Idol, hindi ba? Ang tsinelas. Isa sa patok na gamit kahit na anong panahon. Mapabata. Mapamatanda. Talagang hindi ito nawawala sa uso. Paboritong footwear ito ng mga Pinoy. Kaya kung ito ang ininegosyo mo, di ba malamang kikita ka? Acquire siya o bumili siya ng ilang yarda ng tela na mapipili niya. And then, ito per sheet naman yung swelas kung tawagin. Mga 2,000, pwede na siyang makapag-produce ng ilang pares ng slippers. Mano-mano lang yon. Sa 2,000 na ipupuhunan niya, siguro meron siya doon ng almost 50%. And speaking of tsinelas, maniniwala ba kayo na ang mga tsinelas na ito ay gawa lamang sa retaso ng sobrang tela ng bag? Si Jane Gabriel ang nakaisip ng katipirang ito na umubra namang maibenta dahil sa ganda ng disenyo. Nag-start to nung I worked as a production manager ng sister ko sa company niya. Then, na-notice ko yung from making bags, maraming natitira na retaso. So, marami kaming sinubukan na gawin. Like mga hair accessories, out of scrap, yung mga textile na natitira. Pero, dumating yung time, pinasalubungan niya ako ng slippers, nakita ko na, pwede to, i-apply namin to. Doon kami nag-start. Yung tinatawag natin na Joy. I name it after my sister kasi regalo niya sa akin yun. At maliban sa Joy Slippers, nakaisip muli ang magkapatid na Jane at Joy ng isang unique na design ng tsinelas. Tinawag nila itong Candy Slippers. We have 12 colors. Rumble namin yung colors na yon. Until kung ano yung magka-match, pwede na. Pinagmamatch natin yung bags. Then, ito yung retaso niya na nakuha natin from yung curving. Gusto nyo bang malaman kung paano ginagawa ang mga tsinelas na ito? Here's Jane para tayo i-walk through sa kanilang paggawaan. Para po bigyan kayo ng idea kung paano namin ginagawa ang tsinelas, nandito po tayo sa first step kung saan cutting section kung tawagin namin. Puntahan natin ang ating hydraulic cutting machine. First, ilalagay po natin yung ating, kung tawagin ay cutting die. Ito yung ating machine. Ginagamit po ito para sa ikabibilas ng ating production. Ang retasong sobra ng bag ay dito rin kinakat sa pamamagitan ng cutting machine. Mula size 5 hanggang size 10 ang sukat na nagagawa nila dito. At para makagawa ng tsinelas, kakailanganin ang mga sumusunod. Swelas o slice foam, strap o ID lace, at retaso ng tela. Yung mga excess fabrics namin, ginagawa namin, nire-recut namin para naman sa slippers. Yan, para walang sayang, zero. Madali lamang ang paggawa ng tsinelas. Sa Joy Slipper, kailangang ilagay mo na ang strap at hose na magsisilbing pansipit ng tsinelas. Tsaka idikit ang retasong tela bilang disenyo. Ito naman po, nakikita nyo, nililihan natin yung finished product para hindi po maaligasgas. Sa ngayon, sa mga outlets ng Kaila Bags makikita ang Joy at Candy Slippers. At gaya ng kanilang bag, hataw din ito sa benta? On the market side, nakadagdag siya. Kasi, like for example, yung mga gusto mag-franchise, nakikita nila ng source of income para sa Kaila, hindi lang yung all about bags. So, nakikita nila na meron kaming source of income para sa slippers kasi meron ding certain market na mga ladies na gusto lagi naka-slippers lang. Lumalabas nga para kaming terno-terno, yung bags with slippers. And, ayun nga, so nangyari, ang mga consumers, hindi sila bumibili ng one pair lang or isang klase lang. So, kung bumili yan, usually yan, mga 2 pairs, mga 3 bag, 3 slippers. Para bang yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday nila, lahat yon
gamit sila na tigi-tigi sa iba-ibang kulay. O di ba, abilidad, kalidad at ganda ng produkto at konsepto lang ang katapat ng tagumpay sa negosyo.